Breaking news today. Trending ngayon sa social media, Duque Frasco bibitaw na kay Martin Romualdez. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. Po, no? Isang congressman na talagang kilalang kilala dito sa Cebu, doon sa Cebu. Ayon, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan natin niya si Sir Badong Arateles. Pakibisita na rin po ang kanyang YouTube channel mga katunay, and don't forget to subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs ni Sir Badong Arateles. Ayan, ipagpatuloy natin. Kilalang kilala po sa Cebu na kaalyado nito ni Martin Romualdez ay hindi po pumirma dito po sa manifesto na nasuporta kay Martin. Grabe po. Isang kadikit. Kumbaga parang iwanan na ba to sa ere? Diba? Parang, pansin ko kasi sa nangyayari ngayon, parang nag-iiba na yung panahon. Yung dating tag-init, nagiging tag-ulan na. Diba? Hanggang sa maging taglamig na. No? Eto na po, yung sinasabi po natin na halos hindi nyo mapaniwalaan nung sinasabi ko na yung mga congressman, magbabaliktaran din yan. Ito na po yung panahon, no? Makikita na po natin, nagsisimula na po yung mga congressman na ihiwalay yung kanilang sarili dito po sa papalubog. Akala ni Martin, nangyari na po yan. Maaring hindi pa ngayon, maaring maging speaker pa rin si Martin, pero papalapit po sa 2028, makikita nyo po kung paano, lalo na po sa 2028. Kumbaga ang nangyayari, habang mas maaga pa, hinihilot na nila, ginagamot na nila yung damage na nangyari. Ibig sabihin yung damage na nangyari, syempre alam nila, di ba? Medyo nararamdaman na siguro nila sa sarili nila na naku, mukhang lumalakas na yung ni Duterte. Di ba? Kasi unang-una, syempre, kita naman natin yung Senado ngayon. Parang nakikita natin kung kanino talaga pumapabor yung sitwasyon. 'Di ba? Kung kanino pumapabor. Halos lahat na lang ng magandang kapalaran ay tumatama kay BP Sara. 'Di ba? Kumbaga siya na yung ibinababa, siya pa yung itinataas. Kaya totoo yung kasabihan na yun . Kung sino yung binababa, siyang tinataas. 'Di ba? Kita naman natin wala namang masyadong effort na ginagawa si VP Sara sa sarili niya para magpapansin siya sa taong bayan. Pero kita nyo, kahit hindi siya magpapansin ng ganong katindi, ay nagiging kapansin-pansin talaga si BP Sara sa lahat. 'Di ba? 'Di ba sinasabi ko paulit-ulit, yung oposisyon, turing nila kay BP Sara, para sa akin nakikita ko, ito yung oposisyon na napakalakas. Na kinasanayan natin dati ng mga oposisyon na dinadaan-daanan lang, 'di ba? Halos talaga hindi manalo sa administrasyon. Halos syempre hindi napapansin. Laging administrasyon ang napapansin. Pero ito yung oposisyon na namuo na talagang napapansin at nangingibabaw. Parang sinasabi ko, para siyang administrasyon. 'Di ba? So, nakikita nila yung lakas ni VP Sara. Nakikita nila na ganyan. Kaya nga sinasabi dito, na parang, sinasabi Sir Badong na parang dumarating na yung pagbaliktad ng iba. 'Di ba? Unti-unti kasi kung mahal mo yung political career mo, ilalagay mo yung sarili mo kung saan ka ligtas. 'Di ba? Kasi ikaw ba sasayangin mo yung political career mo sa alam mong alanganin ka? Syempre hindi. 'Di ba? Kasi sinabihin natin, kumbaga, may binabayaran ganito, yung mga chismis-chismis na ganyan. Kasi yung binabayaran o kung ano man yan nagiging chismis na yan, 'di ba? Espera lang yan. Bukas makalawa, ubos na yan. Pero iba pa rin
Kung ikaw gusto mong manatili sa posisyon mo, kailangan marunong kang maglaro o sumayaw sa tugtog. Kapag hindi ka sumayaw sa tugtog, yari ka. Diba? Kumbaga, iba na yung hampas ng alon ngayon eh. Iba na yung musikang nadidinig natin ngayon. Iba na yung nag-uuso ngayon. Diba? Ngayon, kung pipilitin pa rin nila sa sarili nila, na ganun pa rin, kalabanin namin yan, Sara Duterte, ganito. Alam nila sa sarili nila, alanganin. Diba? Alanganin. Pwera na lang doon sa mga tao na talagang galit sa mga Duterte. Na talagang syempre paninindigan nila na talagang ayaw nila sa mga Duterte. Pero kung ikaw, nakikiride ka lang, nakikisakay ka lang, kasi kakampi mo si ganito, kakampi ko si ganito, kailangan makisimpatya ako dyan, ay wala. Diba? Hindi ka magiging solid. Kasi kung saan ka papatag, doon ka. 'Di ba? Kung alam mong tumatagilid na yung sinasamahan mo, babaliktad ka, sasama ka doon. Kung alam mo yung sinamahan mo sa susunod, babaliktad, mag-iiba ka na naman. Ang hirap kasama yung mga ganong klaseng tao kung tutuusin. Sa totoo lang, 'di ba, mga katunay? Makikita nyo po yung pinaka-majority, ang tawag nga super majority, no? Okay po natin yung patuloy pong pag-iiyakan. Bakit number 3? Yung patuloy pong pag-iiyakan ng mga dilawan, kakamping at mga makakaliwang grupo sa ginagawa po ng mga congressman, no? Ay, congressman. Mga senador. Sa ginagawa po ng mga senador na tila wala na pong interest yung mga senador dito sa 19th Congress na isa lang pa o mag-convene pa bilang impeachment court. Halos parang nabaliwala na kasi yung naging effort ng Kamara doon sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Lagi kang sinasabi dito na ang nagdedesisyon sa huli talaga Senado. Hindi nakuha ng alyansa yung senador talaga na kailangan nilang makapasok doon sa Senado. 'Di ba? Ang problema, nakapasok yung mga PDP. Bukod doon sila Senator Amy, si Camille Villar, 'di ba, mga nakapasok sila. Bukod pa ron sa mga nakaupong senador. Siyempre ang Senado, matatalinong tao. Sinasabi ko nga paulit-ulit, hindi sila makakarating sa posisyon na yan kung sila ay bobo-bobo lang. 'Di ba? Diyan nga, yung kahit walang alam, nag-aaral pa rin eh. Hindi pa pwedeng maging senador ka nang wala kang pinag-aralan. 'Di ba? Nag-aaral pa rin yan kahit papaano. 'Di ba? Hindi katulad ng mga mabababang posisyon, yung mababa pa sa Senado, is kahit minsan hindi ka nakapag-aral basta tumulong-tulong ka sa ano mo, okay lang. Pero iba na ang usapan pag nasa Senado ka na eh. 'Di ba? At saka, inaalagaan nila dyan, syempre, yung karir nila. Nakiramdam sila nung midterm election. Malamang ko, pinakiramdaman nila yan. Hindi lang dahil sa may mga lumalabas na ugong na baka inutos ng palasyo na ihinto yung impeachment na yan, ganito, ganyan. Hindi lang doon. Syempre, isa na din doon malamang ang dahilan na malapit na ang 2028. Kung sila ay mag-aantay kay VP Sara, ano ang magiging kapalit nun sa kanila? Di ba? Ano ang magiging resulta nun? Magiging maganda ba? Hindi ba magiging katulad ng mga natalo sa midterm election yung kapalaran nila? Siyempre, kung saan din sila sure na mananalo, doon sila. 'Di ba? Kasi mahal nila yung political career nila eh. Kung hindi nila mahal yung political career nila, ano sila? Lalaban sila dun sa ano. Itutuloy nila yan kay VP Sara na yan. Kasi syempre, gusto pa nila na magtuloy-tuloy ang political career nila. Yung hinihinala po na pagbabasura, yung mga ginagawa po ng mga senador para i-delay o para mapunta sa basura, pinapalagan na po. Ano naman? Ano naman kung palagan nyo? Nauna po yung mga UP professor o UP law professor na nagsulat. Wala na pong epekto yung mga sulat-sulat nyo. Ngayon naman po ay yung komunidad naman ng Lasal. O magsama-sama po kayong mga academics. Wala na po yan. Wala na pong epekto yan sa mga Duterte. No? Bakit po walang epekto na sa amin yan? Nagawa na ninyo yung worst. Yung pinaka-worst na pwede nyo gawin
Ah. sa aming mga Duterte supporters. No, hindi na kami tatalaban yan. Ano na yan, kumbaga maning-mani na lahat ng itong mga Wala na, parang natural na lang yan eh. No, siguro hindi pa rin mawawala yung i-push nila ng i-push yung impeachment na yan. Sige lang. Kumbaga i-push nyo, sige. 'Di ba? Wala naman tayong magagawa, yun naman ang gusto nila eh. 'Di ba? Pero talagang kahit anong gawin yung effort, ang tagal na niyan eh. Tagal nang usapin yung impeachment ni BP Sarang yan. Pero talagang walang nangyayari. Kahit na anong gawin nila, lahat ng paninirang ginawa nila kay sa mga Duterte, kay VP Sara, is hindi pa rin pumapabor sa kanila yung pagkakataon. 'Di ba? Imbis na lumayo ang kalooban ng taong bayan kay VP Sara, is lalong lumalapit. Hindi nila maitulak palayo yung mga tao. Yan din kasi yung nagpapatibay sa mga Duterte, yung mga taong naniniwala sa kanila. 'Di ba? Hangga't may taong naniniwala sa mga Duterte, hindi yan matatalo. Hindi babagsak yan. 'Di ba? Siyempre, sinasabi ko nga, para kasing nagkamali kayo ng binangga eh. Para nagkamali kayo ng ano. 'Di ba? Dahil lang sa politika kasi to eh. Hindi naman dahil sa mga kasong gustong ikaso kay BP Sara. 'Di ba? Hindi ka naman magmamadali kung ang basihan mo ay yung mga kaso kay BP Sara. Magmamadali ka kung ang basihan mo eh yung malapit na yung eleksyon. Baka manalo to, paano tayo? Baka balikan tayo. Yun yung kinakatakot ng ilan. 'Di ba? Kaya ayaw talaga nila na maging presidente yan at syempre gagawa ng paraan para maharang yan. nangyayari, wala na po yan. Nagawa nyo na ang pinaka-worst na ginawa nyo at dahil kayo bukod kayo, kami maniningil sa inyo. Sisingilin namin kayo. Manifesto nyo, nasan kayo? Nung pinakulong si Tatay Digong, nung kinidnap si Tatay Digong, dinala sa dahig. May manifesto ba kayo? Mayroon ba kayong mga pagkundina? Kayo, mga UP professor, UP, mga taga-UP, mga taga-Lasal, mas matatalino pa kayo sa amin. Alam ninyo na labag yung ginawa kay Tatay Digong. Alam ninyo na kidnapping. Kumibo ba kayo? Tapos ngayon, inaapi, para kayo inaapi. Wala na epekto sa taong bayan niya, mga pa-ek-ek nyo. Sila para silang inaapi pero yung ginawa sa mga Duterte, hindi ba nila nararamdaman na parang mas inapi yung mga Duterte sa nangyari? 'Di ba? Ang mga Duterte nga, kung tutusin, sila yung pinaka-aping-api dito eh. 'Di ba? Kasi wala naman silang ibang ginawa kundi tumulong. 'Di ba? Kumbaga, binigay nila ng bukas palad yung suporta nila sa sinusuportahan nila tapos ganito pa yung napala nila. 'Di ba? Oh. Halos walang magandang ano sa kanila eh, na ibalik. 'Di ba? Pero syempre, bumawi naman kay Senator Amy kahit papaano. 'Di ba? Si Senator Amy bumabawi dun sa mga pagkakamaling nagawa. Kaso nga lang syempre, ang laki na ng sugat. 'Di ba? Malaki na yung sugat sa mga Duterte niyan. Yung nangyari na yan, kumbaga nadala na sila sa nangyari. Kaya sa tingin ko, kung sa pagtitiwala lang, alam na ng mga Duterte yung gagawin nila. Hindi na sila basta-basta magbibigay ng tiwala sa kung sino-sino lang. Kahit pa magbaliktaran yung mga yan at kumampi sa mga Duterte, siguro hindi ibibigay ni Sara Duterte, ni BP, ang buong tiwala niya. Pwera na lang doon talaga sa mga lubos na pinagkakatiwalaan niya na kasama nila for hook or by crook. Di ba? Ang may epekto yung pakapinirahan kayo ng Bijit. Nung tinatarantado si Tatay Digong, ang tagal na panahon, nakikita natin, hihilahin ni Torre, lahat. Wala na kayong may magagawa pa na makaka-apekto pa sa mga tao. Lahat po yan, panay palabas na lang. Wala naman na kayong kakayahan talaga. Wala nang kayang-kaya kayong isang tabi na ngayon. Si Chis Escudero, takot sa inyo. Wala kaming pakialam kay Chis. Alam namin na si Chis Escudero ay gagamitin niya yung Duterte Black. Alam namin marami nang liligaw ngayon sa mga Duterte Black. Kanya-kanya silang pautot. Oo, kasi Kanya-kanya yan, Duterte Black pumuputok malakas eh. Yeah? paek-ek. Hindi na. Yung Kumbaga tao, yan ang pag-asa niya para manatili siyang Senate President. ang bayan, sawan-sawa na sa inyo. Kala nyo, EDSA kami, mag-EDSA kami. EDSAhin nyo mukha nyo. Sino kasama nyo? Kayo-kayo? Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.